Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, kahit 3 tao lang sila nasakay nitong sasakyan, sumasayad dito sa ilalim pag napadaan sa lubak o kaya sa humps. Ganun ang nangyayari. Halos pantay lang pala, konti lang pala diferensya nila sa ano no? Sa harap. Kaya pala pag may sumakay na sa likod mo, pabaksak talaga. Oh, tingnan mo, mas mababa pa dito. Tingnan mo dito, hindi makapasok yung kamay ko. Oh. Mababa masyado. Sa harap. Oo, yan sa driver side sa likod. Pero ito, okay oh, tingnan mo, maluwag pa to oh. Nakanganga yung sasakyan mo eh. Ganun eh. Oo. Dito sa baba ano eh. Ano ba to? Bago ba to napunta sa'yo? Tingnan mo dito oh. Maluwag oh. Shoot ang kamay ko oh. Oh. Oh, shoot na shoot eh. Oh, di pantay yung pagkakagawa, no? Oh, ito hindi, oh. Oh, di kasya kamay ko, oh. Oh. Kaya malayo pa lang ako nung makita ko itong sasakyan ni customer. Sabi ko, tabingi yung tayo nung sasakyan mo, eh. Yun naman pala, pagsak dito sa likuran ng driver side. Siya nga pala mga boss sa mga nagtatanong sa akin kung saan ko ba doon nabili itong impact wrench ko. Ilalagay ko na lang yung link dito sa video. 2023 pa yan mga boss mula nung gamitin ko. Pero hanggang sa ngayon, hindi nagbabago yung lakas niya. At yung battery niyan mga boss, matibay din. Hindi pa rin ako nagpapalit. Mabibili nyo nga yan sa pinakamurang power tools, mid-torque Bauer. Ayan talaga, subok na subok ko yan. Isa yung una kong gamit, 1 buwan lang, hindi na makatanggal ng mga tornilyo ng gulong. Ito kahit ang mga nut ng Montero, Pajero, kayang-kaya niya eh. Kita niyo naman yung ebidensya pag nagtatanggal ako ng mga nut ng gulong, di ba? Napakadali lang. Eh kung wala yan mga boss, sa pagtanggal pa lang siguro ng gulong, nako, pagod na ako. Kaya nga pag gumagawa ko, hindi ko na kailangan ng helper kahit pag isa ko lang. Isa pa, nagtitiwala naman ako na may Diyos na tumutulong sa akin. Kasi nga, siya yung may sabi, hindi ka makakagawa kung hindi kita sasamahan. Simulan ko na yung trabaho mga boss, gamit yung socket wrench sa number 17, tanggalin ko itong bolt dito sa shock absorber. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong bolt na number 17. Ay nako, sa antipolo. At doon, mag-jogging tayo. Siya nga pala mga boss, ang gagawin ko kasi dito, lalagyan ko ito ng rubber lifter para itong likuran ng sasakyan ni customer umangat siya. At dahil nga sana i-disconnect ko na dyan yung isang shock absorber, lipat naman ako dito sa kabilang side. Ganon din mga boss, tatanggalin nyo lang itong bolt na number 17 dito sa shock absorber para itong high beam niya na pinapatungan nga nitong coil spring bumaba. At itong bolt mga boss na number 17 dito sa shock absorber, huwag nyo muna siyang tuluyang tanggalin. Importante na tukuran nyo muna itong high beam niya ng jack. Kasi pag tinuluyan yung tanggalin niyang bolt, biglang babagsak itong high beam niya. Kaya napaka-importante na dapat itong jack nakaalalay siya bago mo nga tuluyan na tanggalin itong bolt dito sa shock absorber. And mga boss, dahil sa nakatukod na itong jack, gamit nga itong socket wrench na number 17, pwede ko nang tuluyan tanggalin itong bolt. At kung makikita nyo, na-disconnect na itong shock absorber dito sa high beam niya. Kaya pwede nyo na ngayon tanggalin itong coil spring. Pero dahil nga sa tinukuran nyo ng jack itong high beam niya, nakita nyo, di ba, hindi nyo matatanggal itong coil spring. Kaya importante na luwagan nyo muna itong jack para bumaba siya. Ayan mga boss, pihitin nyo yan pakaliwa. Ayan, para yung high beam niya bumaba. Nang sa ganun, kung saan yung malalaglag itong coil spring nyo dito sa high beam. Kung kita nyo yung isang coil spring, di ba, bumitaw na siya. At dito naman sa high beam mga boss, kung makikita nyo, naiwan yung coil spring rubber seat niya. Ayan o. Kailangan tanggalin nyo yan. Dahil nga sa ang gagawin nyo dyan, papalitan nyo yan ng rubber lifter. Kumbaga, mas makapal na dyan yung ipapalit nyo. At dito sa coil spring rubber seat nya, yan mga boss, yung sa ibabaw, hindi nyo yan kailangan tanggalin. Ibabalik nyo rin yan. Pero itong nasa ilalim na coil spring rubber seat nya, ayan mga boss, yung pinapakita ko, papalitan nyo yan. Punta na tayo dito sa pagpapagawaan ko ng rubber lifter para makita nyo kung paano yan ginagawa. Ayan na siya mga boss, kung makikita nyo, ayon dito sa gumagawa, gulong daw yan ng forklift. Kaya naman pala boss, sobrang kapal yan. Gulong pala yan ng forklift. Kung 1 clip lang yan, o 2 clip, or 3 clip, siguro hindi pa pwede. Ganun. Biro nyo mga boss, ano? Ganyang kahirap pala ginagawa yan. Minamanual lang.
Kumbaga, ginagamitan niya lang talaga ng lakas para maputol niya itong gulong nga ng forklift para gawin niyang rubber lifter. Kumbaga, yan pa lang yung umpisa ng kahirapan niya sa paggawa nga ng rubber lifter, mga bossing. Hahatiin niya nga muna itong goma. After niya mahati yan, susukatan niya na yan. Yan na yung pattern niya para makagawa ng rubber lifter. Di ba mayroong forklift na maliit, mayroong malaki. Ito yung pinakamalaki. Ayun pala yung malaking gulong ng forklift. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinukatan niya na. Tapos, uunti-unti niya na nga yung hiwain yan. Yung paghiwa niya pa lang yun sa rubber mga boss, nako, napakatigas. Sinubukan ko. Talagang kailangan mo ng determinasyon para makortehan mo yan. Pero sa kanya mga boss, kung makikita nyo, papitik-pitik niya lang ginawa na parang hindi nga siya nahihirapan. After nga niyang mahati yan mga bossing, itong rubber, binuhat ko. Ala, grabe ang bigat. Bigat no? Solid talaga Pero ito mga boss, kahit anong tibay niyan, kapag inilagay ko, yung buzzer, meron pa rin diyang masasabi. Kasi walang mabuti sa kanya, kundi siya lang. Sabi nung nag-comment sa Ford Titanium na ginawa ko, bakit puro delete lang ginagawa mo pag may nakikita kang fault code, ba't di mo ayusin? Kaya nga yan may fault code anong pakialam mo kung i-delete ko? Anong problema mo? Kung kayo ginagamit yung scanner para pagkakitaan nyo sa kapwa nyo tao, ako hindi. Ginagawan ko ng paraan. Kung kaya i-delete, i-delete. Kasi kung nakakaintindi ka sa paggamit ng scanner, kung talagang may sensor na sira, hindi mo yan madidelete. Or kung madelete mo man yan, babalik din yan. Siguro kaya kayo nang gagalait nabubuking na kayo ng mga customer nyo. Diba? Kaya kayo nagrereklamo sa ginagawa ko. Sabi nyo wala akong alam. Bakit kayo nandito? Lagi kayong nanonood, lagi kayong present. At kung mali man yung ginagawa ko, wala na kayo ron. Dahil ang kausap ko dito, yung customer, hindi kayo. Kayo yung mga nagpapalusot lang. Ipinapalusot nyo lang yung trabaho nyo. Di ba? Ikino-comment nyo. Para pamaliin lang yung ginagawa ko. Para masabi nyo sa sarili nyo na kayo yung marunong. Bakit ako ang nandito? Di ba dapat kayo ang nagbablog? Kayo ang nagpapaliwanag kung talagang kayo ang marunong? At kung talagang magagaling kayo ng mekaniko, bakit dito kayo kumukuha ng customer sa akin? Bakit dito kayo gumagawa ng commercial? Bakit kayo dito nag-aalok? O kami, gumagawa kami yan. O, di ba? May mga comment na ganyan dito pero hindi ko kayo binubura. Kasi nga, naaawa rin ako sa inyo. Para kahit paano naman, may magpagawa na sa inyo, kaya ko kayo hindi binubura. Sabi naman ng isang nag-comment, ito pala patulto ng buzzer. Paano? Ikaw yun, kaya ka nasaktan. Palusot ka pa, tandaan mo, bato-bato sa langit, ang tamaan, ikaw yun, kaya ka nga nag-react Alam niyo mga boss, matatalino ang viewers ko. Tandaan yan, matatalino ang viewers ko, marunong yan tumanaw ng utang na loob. Kaya nga, hindi yan nag-i-skip ng ng commercial Dahil sa alam nila na, nakinabang naman tayo dito sa tao. Siyempre, alang-alang naman sa mata ng Diyos na nakita niya tayong nakinabang tayo, tapatan naman natin yun. Panoorin natin yung ads niya. O di ba? Ganun sila katatalino. Kaya nga yung mga tatalino kong viewers, ang panalangin ko sa Diyos, huwag silang masiraan ng sasakyan sa daan. Tapos yung pamilya nila, maingatan. Patunay na matitino yung mga viewers ko at matatalino. Marunong silang magpasalamat sa Diyos. Kasi nga, utos ng Diyos yun. Nakasulat yun sa Biblia. Maging mapagpasalamat kayo. Kaya nga pag ang isang tao nakatanggap siya ng regalo o kaya nakapanood siya ng libre, di ba? Nagpapasalamat ka. Thank you po. Ikaw nakapanood ka. Sisiraan mo pa. Ibang klaseng tao ka. Hindi ka normal. May nakatanim na inggit sa puso mo. Ayan yung sakit na pinakamahirap tanggalin. Kaya nga si Satanas napahamak. Hindi man siya nagsalita, pero nag-comment siya. Nag-comment siya sa puso niya na gusto niyang makipantay sa Diyos. Nababasa ng Diyos ang bawat puso ng nilalang. Di ayun, napahamak siya. Ako naman tao lang, may pakiramdam din ako. Alam ko kung yung tao nambabas lang, nakakala mo naman tama yung sinasabi niya sa comment niya. Pag nag-comment kayo, gayahin nyo naman yung matatalino kong viewers. Kasi nga, minsan pag binalik ko sa inyo yung tanong nyo, hindi nyo rin masagot. Mabuti pa yung unang nag-comment Nung sinagot ko siya, naintindihan niya agad. O di ba? Matalino yun. Tandaan yung mga boss, ang layon ko ng paggawa ng video, hindi para makipagtalo sa inyo, kundi ipakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung sasakyan sa pamamagitan ng basic na paggawa na hindi kayo magagastusan. Ngayon, kung tinatamaan kayo sa hindi mga gandang ginagawa nyo sa mga customer,
Huwag niyong subukang manood dito. Naku, maniwala ka, masasaktan ka. Kasi nga, didepensahan mo yung ginagawa mong pang-iisa sa mga customer. Kaya masasaktan ka, magagalit ka ngayon sa akin. Sasabihin mo, basic lang naman ang alam niya. Hindi naman yan marunong. Ako lang naman ang marunong. Ganon. Ganon ang magiging comment mo siyempre. At tandaan mo, lahat na ng gagawin ko, magiging masama na yan sa paningin mo. Lahat yan mali. Ikaw na lang ang matino. Siya nga pala mga boss, ang sinasabihan ko dito, yung mga basher ko na nagmamarunong. Ulitin ko, hindi ako nakikipagpagalingan sa inyo. Ganun pa man, i-shoutout ko muna yung isa sa mga matalino kong viewers, si Roderick Ejercito. Siyempre, kasama din sa mga matatalino kong viewers, si Silong Yanshu, Nilo Yu, OG Central, Francis Rose Conol, Ferdinand Torres, Mark Anthony Mercado, Cirilio Kikoy, at syempre yung pinakahuli natin, si Soundtrip 4x Album. Kasama din dyan si Kasawag, si Robert Rayos, yan yung mga matatalino kong viewers yan marunong umintindi. Alam naman kasi nila na hindi naman ako ganun ka-professional. Kaya marunong sila umunawa. Kung meron akong kaunting pagkakamali, yan ang tao, hindi para pintasan nila ako kung ako ay magkakamali. Natural sa tao yung magkamali. Pag nagsalita ka, minsan mauutal ka, natural yun. Pag ginawa ka mo yung tools, magkamali ka ng dampot, natural yun. Habang nagtatrabaho ka, ang mali, yung hinahanapan mo ng kasiraan, yung ginagawa ko. Gayang ginagawa mo sa customer na kahit na hindi naman sira yung pyesa ng sasakyan niya, sinasabi mong sira para kumita ka lang. Kaya nga, ganun na ganun yung ugali mo, ayun ang masama. Balik na ako sa trabaho mga boss, nakita nyo naman dito sa video kung paano yung ginagawa, di ba? Napakahirap pala, ang daming pasikot-sikot bago ka makagawa ng rubber lifter para dito sa coil spring. Siya nga pala mga boss, bali dalawa yung rubber lifter na pinagawa ko dito ha. Yun nga lang, dahil nga sa medyo mababa dun sa driver side sa likod, tapos dun sa passenger side sa likod naman medyo mataas. Kaya ang ginawa ko dyan, nag-adjust ako dito sa rubber lifter. Yung isang pinagawa kong rubber lifter, medyo mataas siya. Basta mamaya ipapakita ko sa inyo yan bago ko ikabit. At kaya naman ako nakabantay habang ginagawa itong rubber lifter dahil sa may mga instruction ako dyan na gusto kong masunod. Ang gusto ko kasi nakakapit maigi itong rubber lifter dito sa coil spring para hindi siya bumitaw. Kasi kung basta ko lang iuutos yan para ipagawa, nako, pagdating yan maluwag. At syempre naman, pag ganito na ako mismo yung nagpapagawa, nagmamando ka, dapat sobra yung bayad mo. Muli mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, pakiabangan sa last part. At sana lang sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!